Good evening mga lods. May problema yung seat post natin pag gantong lumalamig na. Hindi na siya tumataas. Once na ibaba mo siya, hindi na siya tumataas. Ngayon try nating i-bleed, baka makukuha natin ang problema niya. Ito, siyempre kailangan natin ng bleeding kit. Ito, pinahiram tayo ni Idol TJ. Shout out Idol TJ, grazie sa pagpapahiram nito. Ito, kompleto. May syringe, oil, may tools. Yan, umpisahan na natin. Ang first step, tanggalin natin itong remote niya. Okay. Once na natanggal natin, gamit tayo, meron dito na yung sa speed niya. Kailangan natin siyang ikutin ng counterclockwise todo bago tayo mag-start ng bleeding. Okay. Okay, naikot na natin. And then, punta naman tayo dito sa seat post. Talasin natin to. Para mabunot natin siya. Okay, pinas forward na natin yung video kanina. Ngayon, nung nahugot na natin siya, labas natin yung cable hanggang sa mahugot natin yung seat post, hanggang sa lumabas yung pinaka lagayan ng syringe niya. Ginawa ko, nilagyan ko siya ng zip tie dito para hindi siya gumalaw, para hindi siya mahulog. Ganun na lang ginawa ko. Tapos, pagdating naman dito, luwagan naman natin ito yung sa speed niya, ito yung sa lagay ng syringe niya. Tanggalin natin siya, ikot natin siya counterclockwise. Yun, ito na siya. Tabi nyo lang siya dyan baka mawala. And then tanggalin din natin itong sa seat post naman niya. Ito medyo ayun. Okay, tabi rin natin siya dito. Okay, next step naman, yung pang dito sa remote na syringe, lagyan natin siya ng oil. Punuin, huwag natin masyadong kapunuin. Siguro mga ganito lang siya. Tapos, ano lang natin, tanggalin lang natin yung bubbles niya. Siguro din natin walang bubbles para wala siyang hangin pagka sinaksak natin. Okay, wala na siyang hangin. Okay, next step naman, yung pang sa likod, kabit natin siyang ganito. Okay, nakabit na siya. Tapos, ito naman, kabit natin siya dito. Kailangan talaga nakagwanti kayo para masyadong madumi sa kamay doon sa fluid niya. Kailangan may guwantes tayo. Ako ano lang papunas-punas lang tayo. Okay, ngayon nakabit na natin.
Proceed naman tayo sa bleeding. So ngayon proceed naman tayo sa bleeding. Tulak natin yung fluid pababa. Tapos dahan-dahan nyo ring hilahin yung nasa seat post niya. Ganito lang, oh. Dami niyang hangin, no? Tulak, hila. Okay? Pwede niyo siyang ulit-ulitin pabalik. Okay, balik ulit. Isa pa. Pwede nyo siyang ulit-ulitin hanggang sa mawala yung bubbles niya. Try pa natin isa pa. Ayan, bubbles, no? Okay. Okay, next step naman, after natin mag-bleed, tanggalin natin tong isang syringe sa likod. Okay. Bigyan tayo ng basahan para hindi magdumi. Tapos balik natin yung cup niya. Okay. Linis. Ngayon, balik natin yung cup niya. Dito naman tayo sa harapan. Pitik-pitikin nyo lang yung tube niya para mawala yung bubbles niya. O kaya, try nyo i-press yung lever niya hanggang sa para lumabas-labas ng konti yung air. Yan, lumalabas siya. Lagyan natin ng konting oil. Tapos, titik-tikin lang natin na ganyan. Okay. Okay, wala na siguro siyang hangin. Ngayon, tanggalin natin siya. Wala tayong kasama magandang tissue. Hindi magkalat. Okay. Tapos balik natin yung lock niya. Okay, lock natin siya. Tapos, punasan lang natin hanggang exit.
After nito, pwede na natin siyang ibalik sa handlebar niya. Okay, pinas forward na natin yung pagkakabit ng shifter tsaka yung pagbabalik nitong seat post sa frame niya. Madali na naman yun eh. Ngayon subukan natin kung gumagana siya. Parang gumagana naman. Medyo mabilis-bilis na siya. Hindi kamukha dati. Okay, tapos isa pa. Kailangan nyo din siyang lagyan ng air. Yung sa akin nandito siya eh. Hindi ko nasasama sa video. Pero kinargahan ko siya ng 250 PSI. Kailangan din yung air. Importante rin yun. Baka isa yun sa maging issue. Baka kaya hindi tumataas. Kaya, ayun. Mukhang okay na. Kaya ito. Cheers! Yemoy!